Hindi na kita kailangan, Wendella. You've served your purpose. Si Isabela na ang kailangan ng pamilya de la Vega, gayon hindi ang isang baog na tulad mo. Ang boses ni Esteban ay parang isang matalas na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng Tagaytay. Sa gitna ng marangyang ballroom ng isang mamahaling resort, ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa pandinig ni Wendella Santos. Mas malakas pa kaysa sa malamyos na tugtog ng biolin sa paligid. Nakatayo si Wendella sa may pintuan, basang-basa ang laylayan ng kanyang simpleng bestida dahil sa ulan sa labas. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit na kahon na nakabalot sa gintong papel. Ang regalong relo na pinag-ipunan niya ng 3 taon para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isang sorpresa sana, isang simbolo ng panahon na ibinigay niya ng buhay na isinakripisyo niya para itayo ang karera ni Esteban mula sa wala. Ngunit ang sorpresang iyon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Sa harap niya suot ang isang mamahaling puting tuxedo, nakatayo ang kanyang asawa. Hindi ito ang Esteban na humalik sa kanyang noo kaninang umaga at nagsabing may importanteng meeting lang siya. Ito ang Esteban na ngayon ay nakahawak sa baywang ni Isabela Santos, ang anak ng pinakamayamang developer sa bansa na kumikinang sa kanyang wedding gown na tila gawa sa mga bituin. Esteban, anong ibig sabihin nito anibersaryo natin ngayon? Bulong ni Wendella. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, tila isang munting gasgas sa gitna ng karangyaan ng silid. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na hampas sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay puno ng kulay ay tila unti-unting nagiging abo sa kanyang paningin. Hindi pa siya nakakasagot nang lumapit ang kanyang biyanan, si Doña Remedios de la Vega. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang suot, na mamahaling terno, hawak ang isang dekalibreng abaniko na tila isang sandata. "Huwag kang mag-eskandalo rito, Wendella." Ang wika ng matanda sa tono na puno ng pang-uuyam. "Nakakahiya ka, look at you, mukha kang basahan na pilit sumasawsaw sa handaan ng mga hari. Wala ka ng lugar dito." Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang ilang mga kalalakihan na nakauniporme ng pulis. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanila. Sa isang saglit umasa si Wendella na ito na ang katarungan na ililigtas siya ng mga ito mula sa bangungot na ito. Ngunit ang sumunod na nangyari ay tila isang huling pako sa kanyang kabaong. "Mrs. Wendella Santos de la Vega, you are under arrest for qualified theft and falsification of public documents," pahayag ng opisyal. Napanganga si Wendella. Ang maliit na kahon ng regalo ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Nahulog ito sa sahig, ang gintong papel ay napunit, at ang kristal ng relo sa loob ay nagkaroon ng isang mahabang lamat. Isang tahimik na tunog ng pagkabasag na tanging siya lang ang nakarinig. Anong ninakaw ko, Esteban, ipaliwanag mo sa kanila?" Sigaw ni Wendella habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga pulso. Tumingin si Doña Remedios sa mga reporter na nagsisimula ng kumuha ng litrato. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmataas, naging isang larawan ng kunwaring pighati. "Patawarin niyo ang aking dating manugang," ang malakas na pahayag ni Remedios sa harap ng mga kamera. Dahil sa kanyang matinding selos at kawalan ng kakayahang magkaanak, nawala siya sa katuwiran. Ginamit niya ang kumpanya para magnakaw ng pondo at ngayon ay pilit na sinisira ang dangal ng aking anak sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. "We only wanted peace for Esteban." Ang bawat salita ni Remedios ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng pagkatao ni Wendella. Gaslighting sa harap ng buong mundo. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang puyat, ang pagbebenta niya nang lupain ng kanyang mga magulang para lamang mailigtas ang kumpanya ng mga de la Vega. Lahat ay binaligtad sa loob ng isang minuto. Tumingin si Wendella kay Esteban, naghahanap ng kahit katiting na awa. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Tinalikuran siya ni Esteban, inalalayan si Isabela pabalik sa gitna ng altar na tila ba si Wendella ay isang langaw na pinalayas sa isang maruming mesa. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng ballroom sa gitna ng mga bulong ng pangungutya at pagkislap ng mga kamera, naramdaman ni Wendella ang isang kakaibang pakiramdam. Ang sakit na kanina ay tila isang apoy na sumusunog sa kanya ay biglang naging yelo. Isang malamig at matigas na desisyon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa.
Hinayaan niyang maramdaman ng kanyang balat ang bawat hapdi ng posas. Sa kanyang isipan isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Bakit ko ibinigay ang aking buhay sa mga taong walang kaluluwa? Nang isakay siya sa loob ng madilim na patrol car, lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking karatula ng resort na nagliliyab sa ginto. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos tila hinuhugasan ang huling bakas ng kanyang pagiging isang De La Vega. Doon sa dilim ng sasakyan, habang ang sirens ay nagsisimulang tumunog, bumulong siya sa sarili isang panata na tanging ang gabi lang ang nakarinig. Salamat sa sampal, Esteban. Dahil sa bawat hapdi nito, doon ko nahanap ang dahilan para hindi ka na muling balikan. Ngunit paano niya lalabanan ang isang pader ng pera at kapangyarihan mula sa loob ng isang selda? At sino ang misteryosong lalaking nakatayo sa anino ng kalsada? Pinapanood ang kanyang pag-alis na may hawak na isang itim na folder. Hindi ka na nararapat sa pamilyang ito, Maris. Basura ka lang na naging pabigat sa pangalan ng mga Monteverde. Ang malamig at mapang-asar na boses ni Doña Consuelo ay umaling-awngaw sa malaking bulwagan ng mansyon sa Batangas. Si Maris ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na sobre. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng paglilipat ng kumpanya ng kaniyang yumaong ama, ang huling natitirang yaman ng kaniyang pamilya na ipinagkatiwala niya upang iligtas ang bumababagsak na negosyo ng kaniyang asawa. Sa kusina, ang paboritong tradisyonal na lomi ni Mateo na inihanda niya sa loob ng 3 oras para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal ay dahan-dahang lumalamig, unti-unting nawawalan ng bango sa hangin. Ang makapal na sobre ay tuluyang dulas sa kaniyang mga daliri, tahimik na bumagsak sa malamig at makintab na sahig na gawa sa marmol. Naramdaman ni Maris ang unti-unting pagkasira ng kaniyang mundo. Ang kaniyang lalamunan ay tila na puno ng basag na bubog na nagpahirap sa kanya na huminga habang ang kaniyang mga paa ay naging manhid sa lamig. Humarap si Doña Consuelo sa kanya, ang kaniyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ay direktang tumapak sa ibabaw ng sobrang nahulog ni Maris. Sa likod ng matandang babae, nakatayo si Mateo. Ang kaniyang asawa ay nakayuko, iniiwasan ang kaniyang mga mata habang kinakalikot ang kaniyang gintong relo nang may halatang kaba. Ma, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang boses ni Maris ay isang mahinang bulong lamang, nanginginig, ngunit puno ng desperasyon. Ipinasa ko na ang lahat ng lupa ni Papa. Ligtas na ang Monteverde shipping. Maayos na ang lahat, hindi ba? Isang tuyong tawa ang pinakawala ni Doña Consuelo. Ligtas, yes Maris, ligtas na ang kumpanya dahil sa pera ng tatay mo. Pero ang tanong, saan mo nakuha ang lakas ng loob na palsipikahin ang mga pirma ng mga board members para ilipat ang ilang porsyento ng share sa sarili mong pangalan? Nanlaki ang mga mata ni Maris sa gulat. What, hindi ko gagawin iyon? Kayong dalawa ni Mateo ang nakiusap sa akin na tulungan kayo. Mabilis siyang humarap sa kaniyang asawa, hinawakan ang braso nito. Mateo, magsalita ka naman. You know the truth. Ikaw ang lumuhod sa harap ko dahil takot na takot ka sa mga nagpapautang sa'yo sa kasino sa Maynila. Inalis ni Mateo ang kamay ni Maris ng may marahas, ngunit malamig na paggalaw. Nang tumingin siya sa kanyang asawa, wala nang natitirang init sa kaniyang mga mata. Sapat na ang pagsisinungaling mo, Maris. I gave you everything, isang marangyang buhay ang pangalan ng pamilya ko. Pero bakit mo ako kailangang ipahiya? Binenta mo ba ang sarili mo sa mga kasosyo natin? Para lang patunayan na mas mayaman ka sa amin, no? Inihagis ni Mateo ang isang bungkos ng mga larawan sa ibabaw ng lamesa. Ang mga larawang iyon ay nagpapakita kay Maris na pumasok sa isang silid ng hotel. Kasama si Mr. Alcantara, ang mismong investor na ipinakausap sa kanya ni Doña Consuelo upang makuha ang pondo. Mateo, utang na loob. Ang boses ni Maris ay tuluyang nabasag, ang kaniyang mga airwaves ay tila sumisikip. Tumingin siya sa mga larawan ng may matinding panginginig. Inutusan ako ng mama mo na pumunta doon. She told me it was a private meeting. Paano mo nagagawang baligtarin ang lahat ng ito? Shut up, Maris. Sumigaw si Mateo, ang kaniyang mukha ay namula sa galit. You are disgusting. Huwag mo nang madumihan ang pangalan ng pamilya ko gamit ang mga maruruming labi mo. I want a divorce at hinding-hindi mo na muling makikita si Joshua. Mula sa itaas ng malaking hagdanan, isang maliit na boses ng 4 na taong gulang na bata ang narinig. Mama, bakit po kayo sumisigaw, Mama?
Ang maliit na si Joshua ay mabilis na bumaba sa hagdan. Ang kaniyang mga bisig ay nakabukas upang yakapin si Maris. Ngunit bago pa man makalapit ang bata, sumenya si Doña Consuelo sa mga katulong. Kunin ninyo si Joshua, ipasok sa kwarto, huwag ninyong hahayaang mahawakan ng babaeng iyan ang apo ko. No, Joshua, bitiwan ninyo ang anak ko. Sumugod si Maris pasulong, ngunit mabilis na hinawakan ni Mateo ang kanyang mga braso, pinipigilan siya gamit ang kanyang lakas. Bitiwan mo ako, Mateo, anak ko siya. Ako ang nagpalaki sa kanya habang abala ka sa pagsusugal. Ang kaniyang mga sigaw ay puno ng matinding sakit ng isang ina na inilalayo sa kanyang sariling dugo. Hindi ka karapat-dapat maging ina, Maris, Doña Consuelo said coldly, habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang krus na nakasabit sa leeg. Isang manginginom at iresponsable ang tatay mo, at ngayon ay napatunayang isa ka ring taksil. Walang puwang ang dugong marumi sa pamilyang ito. Itapon ang mga gamit niya sa labas. Ang dalawang malalaking bodyguard ng pamilya ay lumapit at hinawakan si Maris sa magkabilang balikat. Sinubukan niyang lumaban, ang kanyang mga kuko ay kumamot sa makinis na kahoy ng pinto, ngunit ang kanyang lakas ay walang laban. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang malamig na hangin ng gabi at ang malakas na ulan ay mabilis na tumama sa kaniyang mukha. Marahas nilang itinulak si Maris palabas at ang kaniyang lumang maleta ay tumama sa basang semento ng driveway. Bumukas ito at kumalat ang kaniyang ilang pirasong damit sa putikan. Bumagsak ang pinto ng marahas, kasunod ang tunog ng pagkakandado na tila pumutol sa huling hibla ng kaniyang pag-asa. Ang ulan ay mabilis na nagpabasa sa kaniyang manipis na damit. Ang malamig na tubig ay pumatak mula sa kaniyang buhok, humalo sa mainit na luha na hindi niya na mapigilan. Napaluhod si Maris sa basang graba, ang kaniyang mga kamay ay bumaon sa putikan habang nakatingin sa nagliliwanag na mansyon ng mga Monteverde, ang mansyong iniligtas niya gamit ang huling yaman ng kaniyang ama. Nanginginig ang kaniyang buong katawan, ngunit sa kabila ng lamig, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kaniyang dibdib. Isang malamig at matigas na determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Maris. Ang kaniyang mga tuhod ay may sugat at dugo dahil sa pagkakahulog, ngunit ang kaniyang likod ay nanatiling tuwid. Tumingin siya sa itaas sa bintana ng silid ni Joshua, kung saan narinig niya ang mahinang iyak ng kaniyang anak. Mateo, Doña Consuelo! Bulong niya sa gitna ng unos. Ang kaniyang boses ay biglang nawalan ng luha, napalitan ng isang mapanganib na panunumpa. Titiyakin kong babalik ako, at sa araw na yon walang kahit isang sentimo ng pamilya ninyo ang matitira. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, dalawang malalakas na ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang lumapit. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kaniyang kinatatayuan. Ang makina nito ay gumagawa ng isang mababang tunog sa gitna ng gabi. Sino ang naghihintay sa kaniya sa loob ng sasakyang ito? Ang liwanag mula sa dalawang ilaw ng sasakyan ay dahan-dahang bumasag sa madilim na silid ng bagyo. Ang pinto ng itim na kotse ay bumukas ng walang ingay at isang pamilyar na boses ang narinig sa gitna ng malalakas na patak ng ulan. Ika'y sumakay na, Maris, hindi ka ligtas dito. Si Mang Simon, ang matapat na driver ng kaniyang yumaong ama, ay mabilis na lumapit, hawak ang isang malaking payong upang harangan ang lamig. Ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding awa habang tinitingnan ang basang-basang katawan ng kaniyang dating amo. Walang lakas na sumakay si Maris sa likod ng sasakyan. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa matinding sakit ng pagkakahiwalay sa kaniyang anak. Sa kaniyang bulsa, ang kaniyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na asul na medyas, ang tanging bagay na pagmamay-ari ni Joshua na mabilis niyang naisiksik bago siya kinaladkad ng mga bodyguard. Ang anak ko, Mang Simon, bulong ni Maris. Ang kaniyang boses ay halos mapatid habang nakatingin sa labas ng bintana. Iniwan ko si Joshua sa kanila. Umiiyak siya, tinatawag niya ako. Huwag kang mag-alala, ma'am. Makakahanap tayo ng paraan, sagot ni Mang Simon. Habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan palayo sa marangyang subdibisyon ng mga Monteverde, patungo sa masikip na mga eskinita ng Tondo, Maynila. Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang bango ng basang lupa at ang amoy ng lumang papel ay sumalubong kay Maris nang bumukas ang pinto.
Isang matandang babae na may mapuputing buhok at mababait na mata ang mabilis na lumabas si Lola Esme. Diyos ko, Maris ang anak ni Don Alejandro. Ang matanda ay hindi nag-atubili. Agad niyang niyakap si Maris binalot ang nanginginig nitong balikat ng isang makapal na kumot na gawa sa tinaling sinulid. Inakay niya si Maris paupo sa isang maliit na silya sa kusina. Mabilis na naghanda si Lola Esme ng mainit na salabat upang maibsan ang lamig na nananalaytay sa katawan ng kaniyang bisita. Uminom ka muna anak, malambot na utos ni Lola Esme habang hinahaplos ang basang buhok ni Maris. Dito ka muna sa akin, ligtas ka rito. Humarap si Maris sa matanda ang kaniyang mga mata ay namumula at puno ng hindi may pahayag na pighati. Inagaw nila sa akin ang lahat, Lola. Ang mana ni Papa ang dangal ko at higit sa lahat. Si Joshua, paano ko siya mababawi kung wala akong kahit isang sentimo? Hinawakan ng mahigpit ni Lola Esme ang kaniyang mga kamay. Naaalala mo ba noong mamatay ang asawa ko at halos palayasin kami ng mga may-ari ng lupang ito? Ang tatay mo si Don Alejandro ang tumayo para sa amin sa korte. Hindi siya humingi ng kahit isang piso. May utang na loob ako sa dugo ng mga Del Fuego, Maris. Hinding-hindi kita pababayaan. Ang mabagal na tunog ng lumang orasan sa dingding ay tila sumasabay sa bawat mabigat na tibok ng puso ni Maris. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa maliit na banyo. Sa harap ng lumang salamin tinitigan ni Maris ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang cotton na damit ay may mga dumi ng putik mula sa driveway ng mga Monteverde, ngunit sa likod ng kanyang mga luha, may isang bagong uri ng liwanag ang sumiklab. Isang malamig na apoy ng determinasyon. Kinuha niya ang tabo, sinalok ang malamig na tubig at dahan-dahang hinugasan ang putik sa kanyang mukha. Sa bawat pagbuhos ng tubig, tila dahan-dahang natutuyo ang kanyang mga luha. Hinding-hindi na ako iiyak sa harap ninyo. Bulong niya sa salamin, ang kanyang boses ay naging matatag. Kung dinala ninyo ako sa putikan gamit ang inyong kapangyarihan, ibabalik ko kayo doon gamit ang batas. Lumingon siya kay Mang Simon na pumasok sa bahay, dala ang isang lumang kahon ng mga libro na kaniyang itinago sa trunk ng kotse bago pa man magsimula ang kaguluhan. Iyon ang kaniyang mga libro sa pag-aaral ng batas na hindi niya natapos dahil pinili niyang maging isang may bahay. Aralin ko muli ito, Mang Simon, sabi ni Mars habang hinahawakan ang makapal na libro ng Civil Code. Kukunin ko ang aking lisensya. I will pass the bar kahit gaano kahirap. Lumapit si Lola Esme na may hawak na isang maliit at lumang kahon na gawa sa Nara. Ang matanda ay may seryosong mukha na tila may malaking lihim na ibabahagi. Maris, bago mamatay ang tatay mo, may iniwan siyang sulat sa akin. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag naramdaman kong handa ka ng harapin ang katotohanan tungkol sa pamilyang Monteverde. Dahan-dahang binuksan ni Maris ang kahon. Sa loob nito ay isang may kulay dilaw na papel na may sulat kamay ng kaniyang ama. Ang sulat ay naglalaman ng mga babala tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Doña Consuelo, ngunit nang marating niya ang dulo, napansin niyang ang huling bahagi ng papel ay tila marahas na pinunit. Nasaan ang huling pahina, Lola Sino? Ang tinutukoy ni Papa na nagtaksil sa kanya, tanong ni Maris nang may lumalaking kaba sa kaniyang dibdib. Tumingin si Lola Esme sa kanya nang may halong lungkot at takot. Iyan ang hindi ko alam, anak. Nung ibigay sa akin ng tatay mo ang sulat na yan, punit na yan. Ngunit ang tanging natatandaan ko, sinabi niya na ang taong iyon ang nagtrabaho sa isang malaking law firm upang ayusin ang mga pekeng titulo ng lupa ng iyong ama. Tiningnan muli ni Maris ang punit na gilid ng papel. Sa pinakaibaba ng pahina, may isang maliit na bahagi ng logo na hindi tuluyang napunit, isang guhit ng isang leon na may hawak na timbangan ng katarungan. Iyon ang logo ng Montenegro Law Firm. Ang logo ng Montenegro Law Firm na may guhit ng isang leon at timbangan ng katarungan ay nanatiling nakaukit sa isip ni Maris habang nakatitig siya sa naglalakantang gusali sa Makati. Ang kaniyang simpleng blazer na binili mula sa ukay-ukay ay maayos na nakaplansa, ngunit hindi nito maitatago ang kaniyang nanginginig na mga kamay habang hawak ang kaniyang resume. I'm sorry, Mrs. Monteverde, or should I call you Miss Del Fuego? Ang HR manager ay may malamig ng ngiti habang dahan-dahang iniuurong ang mga papel ni Maris sa ibabaw ng lamesa. Ang Montenegro Law Firm ay kilala sa buong bansa. Hindi kami tumatanggap ng mga empleyadong may kinakaharap na malaking iskandalo sa publiko.
Ang pamilya Monteverde ay may malalakas na koneksyon at hindi namin kayang ipagsapalaran ang reputation ng kumpanya para sa isang katulong sa batas na pinalayas ng kaniyang asawa. Hinigpitan ni Maurice ang hawak sa kaniyang bag. Ngunit ang mga akusasyon laban sa akin ay walang katotohanan. Maayos ang aking mga grado sa UP Law. Bago ako huminto, kaya kong gawin ang trabaho. Our decision is final, Miss Del Fuego. Maaari ka nang umalis. Hindi sanay sumuko si Maris. Sa halip na lumabas ng gusali, nagpa siyang bumaba sa basement parking lot kung saan nakaparada ang mga sasakyan ng mga nakatataas na kasosyo ng kumpanya. Alam niyang doon dadaan si Attorney Enzo Montenegro, ang namamahala at pinakamatapang na abogado ng bansa. Ang amoy ng gasolina at ang malamig na semento ng parking lot ay nagpatindi sa kaba sa kaniyang dibdib. Pagkalipas ng ilang oras, isang makintab na itim na SUV ang dahan-dahang pumasok at huminto sa nakalaang slot. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng plansadong kulay abo na Amerikana. Ang kaniyang mga mata ay kasing talim ng lawin at ang kaniyang bawat galaw ay nagpapakita ng isang taong sanay mag-utos at sundin, si Enzo Montenegro. Bago pa man makahakbang si Enzo patungo sa elevator, mabilis na humarang si Maris sa kaniyang daan. Attorney Montenegro. Huminto si Enzo, ang kaniyang mga kilay ay nagsalubong habang tinititigan ang babaeng nangahas na harangan ng kaniyang daan. Who are you at bakit ka nasa tapat ng parking slot ko? I'm Maris Del Fuego. Nag-apply ako bilang legal assistant sa opisina mo, ngunit tinanggihan ako ng HR dahil sa aking pangalan. The HR handles hiring, not me. Malamig na sagot ni Enzo. Habang sinusubukang lampasan si Maris, mabilis na humakbang si Maris upang harangan muli ito. Ang Monteverde Shipping ay gumagamit ng double ledger system para sa tax evasion at alam ko kung paano i-decode ang kanilang offshore accounts sa Switzerland. Kung tatanggapin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kumpletong blueprint ng kanilang pananalapi sa loob ng 3 araw. Huminto si Enzo. Dahan-dahan siyang humarap kay Maris, ang kanyang mga mata ay mapanuring tinitigan ang kaniyang mukha mula sa gulugulong buhok hanggang sa kaniyang lumang sapatos. Ikaw ang babaeng pinalaya sa Batangas noong nakaraang linggo. Flat ang boses ni Enzo, walang anumang emotion. Bakit ko tatanggapin ang isang taong may maduming pangalan sa korte ko? Isa kang malaking sakit sa ulo dahil alam kong gusto mo rin silang pabagsakin. Matatag na sagot ni Maris, ang kaniyang boses ay bumaba, ngunit puno ng kapangyarihan. Nakita ko ang logo ng opisina mo sa mga lumang dokumento ng papa ko, si Alejandro Del Fuego. May sarili kang dahilan para kamuhian sila, attorney. Magtulungan tayo. Sa kaniyang pagsasalita, bahagyang nayanig ang kaniyang bag at isang maliit na plastic bag sa loob nito ang tuluyang nalaglag sa maduming semento. Isang pakete ng murang biskwit na baon sana niya para kay Joshua ang nabasag at kumalat ang mga pira-pirasong piraso sa sahig. Isang matinding hiya ang naramdaman ni Maris, ang kaniyang mukha ay namula habang mabilis siyang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng biskwit gamit ang kaniyang mga daliri na nadumihan ng alikabok ng parking lot. Bago pa man siya makatayo, isang malinis na puting panyo ang dahan-dahang inilagay ni Enzo sa tapat ng kaniyang kamay. Punasan mo ang kamay mo. Mahinang utos ni Enzo, ang kaniyang boses ay bahagyang lumambot ng 1 segundo. At huwag mo nang kainin ang mga iyan. Kinuha ni Maris ang panyo, naramdaman ang bango ng mamahaling pabango ni Enzo na humalo sa kaniyang mga daliri. Sumunod ka sa opisina ko sa 40th floor. Mag-uusap tayo, sabi ni Enzo habang naglalakad patungo sa elevator nang hindi na lumingon muli. Sa loob ng malaking opisina ni Enzo, na may tanawin ng buong lungsod ng Makati, inihanda ng abogado ang isang kontrata sa ibabaw ng kaniyang lamesa. Makinig ka ng mabuti, Maris. Seryosong sabi ni Enzo habang nakatitig sa kanya. You will be my legal assistant. Susundin mo ang bawat utos ko ng walang tanong. At may isa akong mahigpit na panuntunan. No personal emotion sa opisinang ito. Kung iiyak ka dahil sa anak mo o sa asawa mo, gawin mo yon sa labas ng aking pinto. Hindi ako naparito upang umiyak, attorney. Naparito ako upang bawiin ang katarungan, sagot ni Mars habang matatag na nilalagdaan ang kontrata gamit ang kaniyang pirma.
Habang ibinabalik ni Mars ang panulat na pansin ng kaniyang mga mata, ang isang maliit na gintong locket na nakalagay sa tabi ng pen holder ni Enzo. Ang locket ay may ukit ng isang rosas, ang katulad na disenyo ng locket na palaging isinusuot ni Doña Consuelo sa bawat pagtitipon ng pamilya Monteverde. Ang kaniyang puso ay bahagyang lumaktaw ng tibok, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Pagkaalis ni Maris sa silid, dahan-dahang tumayo si Enzo at lumapit sa malaking bintana. Kinuha niya ang kaniyang telepono at tinawagan ang isang lihim na numero. Nasa kamay ko na ang kailangan natin. Malamig na sabi ni Enzo, ang bahagyang init na ipinakita niya kanina ay tuluyang nawala. Sapat na ang galit niya upang sunugin ang buong pamilya Monteverde. At kapag natapos na ang lahat, sisiguraduhin kong siya ang huling haharap sa apoy na iyon. Ang kaibahan ng malamig na hangin ng Makati at ng maalinsangang eskinita ng Tondo ay tila isang malupit na paalala kay Maris na siya ay wala na sa mundong kaniyang kinagisnan. Sa kaniyang paglalakad patungo sa maliit na bahay ni Lola Esme, ang amoy ng piniritong isda, usok ng mga lumang jeepney at ang mabahong singaw ng kanal ay sumalubong sa kanya. Ngunit higit sa amoy ng paligid, ang mas naging masakit para kay Maris ay ang mga mata ng mga tao. Sa tapat ng isang maliit na sari-sari store, nakaupo si Aling Lena kasama ang kaniyang mga kaibigan. Nang makita nila si Maris na naglalakad, biglang tumahimik ang kanilang tawanan, napalitan ng mga mapanuring sulyap at bulungan. Aba, tingnan mo nga naman kung sinong nagbabalik. Ang boses ni Aling Lena ay sadyang nilakasan upang marinig ng buong kapitbahayan. Ang sikat na manugang ng mga Monteverde. Balita sa TV, pinalayas ka raw dahil nahuling may kasamang ibang lalaki sa hotel. At kinuha pa sa iyo ang anak mo dahil hindi ka karapat-dapat na ina. Ang ibang mga babae ay dahan-dahang umiling nagbubulungan habang nakatingin kay Maris ng may panghahamak. Ang matinding hiya ay tila isang malaking bato na nakapatong sa mga balikat ni Maris. Ang kaniyang mukha ay uminit, ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kaniyang likod. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa strap ng kaniyang bag kung saan nakatago ang maliit na asul na medyas ni Joshua. Aling Lena, wala po kayong alam sa katotohanan. Maayos ngunit matatag ang boses ni Maris habang humihinto sa harap ng matanda. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ng anak ko para sa inyong libangan. Ay sus, defensive si Mayaman. Isang mapang asar na ngisi ang ipinakita ni Aling Lena habang itinuturo si Maris. Kung walang usok, walang apoy, Maris. Kung mabuti kang asawa, hindi ka itatapon ng pamilya Monteverde na parang basang-basahan sa gitna ng ulan. Bumukas ang pinto ng bahay ni Lola Esme. Lumabas ang matanda, hawak ang isang walis, tingting ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lena, mahiya ka nga sa dila mo. Sigaw ni Lola Esme, ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang taong walang ginawa kundi mang-apak ng kaniyang kapwa ay may nakahandang karma sa langit. Ang dila mo ay parang lason, ngunit tandaan mo, ang lason ay palaging bumabalik sa nagmamay-ari nito. Pinagtatanggol mo pa ang babaeng iyan, Lola Esme. Baka mahawaan ka ng malas. Sagot ni Aling Lena, ngunit dahan-dahan din siyang umatras at bumalik sa kaniyang upuan habang nagbubulong ng mga masasakit na salita. Mabilis na pumasok si Maris sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng kahoy. Ang ingay ng eskinita ay dahan-dahang nawala na palitan ng isang nakatutulig na katahimikan. Ang lakas na kaniyang pinilit na ipakita sa labas ay tuluyang nawala. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, nagawa sa kawayan ng kaniyang mga tuhod ay muling nanghina. Inilabas niya ang maliit na asul na medyas ni Joshua mula sa kaniyang bag. Itinalas niya ito sa kaniyang pisngi. Pilit na inaamoy ang natitirang bango ng baby powder ng kaniyang anak, na tila dahan-dahan nang nawawala dahil sa ulan. Sa labas, isang bata mula sa kapitbahay ang narinig niyang tumatawa habang naglalaro. Ang tunog ng tawang iyon ay tila isang karayom na paulit-ulit na bumabaon sa puso ni Maris. Niyakap niya ang kaniyang sarili, idinikit ang kaniyang mukha sa kaniyang mga tuhod. Sa isang napakahina at nanginginig na boses, sinimulan niyang awitin ang lumang oyayi na itinuro ng kaniyang ama noong bata pa siya upang pakalmahin ang kaniyang sarili. Matulog na aking mahal, huwag matakot sa dilim ng gabi. Ang kaniyang mga luha ay sa wakas ay pumatak, binasa ang maliit na asul na tela sa kaniyang kamay. Siya ay nag-iisa.
Ang kanyang anak ay nasa kamay ng mga halimaw na sumira sa kanyang buhay, at siya ay nakakulong sa isang mundong puno ng mapanghusgang mga bulong. Habang lumalalim ang gabi at unti-unting tumatahimik ang barangay, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak sa bubong ng bahay. Sa isang madilim na sulok, malapit sa lumang poste ng kuryente, isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo ng walang kibo. Hawak niya ang isang maliit na notebook, isinusulat ang numero ng bahay ni Lola Esme, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bintana ng silid ni Maris. Hating gabi na ngunit gising pa rin si Maris, pinag-aaralan ang mga lumang libro ng batas sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya. Isang tuyong tunog ng papel na dumidikit sa sahig ang narinig mula sa ilalim ng pinto. Napatigil si Maris sa kaniyang pagbabasa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang kaniyang puso ay bumibilis ang tibok. Sa sahig ay may nakalatag na isang simpleng puting sobre. Mabilis niya itong binuksan. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may mga nakasulat na titik, "Huwag kang masyadong magtiwala sa Montenegro." Hindi lahat ng nag-aabot ng kamay ay gustong magligtas. Ang lobo ay nagbibihisto pa rin kapag naghahanap ng kaniyang biktima. Napatigil ang paghinga ni Maris. Mabilis niyang binuksan ang pinto upang tingnan ang labas ng eskinita, ngunit tanging ang malamig na ulan at ang walang lamang kalsada lamang ang sumalubong sa kanya. Ang umasalita sa lihim na sobrang natanggap ni Maris kagabi ay tila isang malamig na bulong na paulit-ulit na nagbabalik sa kanyang isip habang nakaupo siya sa loob ng malaking silid-aklatan ng Montenegro Law Firm. Pilit niyang iwinaksi ang pagdududa, itinuon ang kaniyang buong pansin sa mga makakapal na dokumento ng pananalapi sa kaniyang tapat. Hating gabi na at ang buong gusali ay tahimik na. Tanging ang silid-aklatan na lamang ang may liwanag kung saan magkasamang nagpupuyat sina Maris at Enzo upang suriin ang mga lumang bank statements ng mga Monteverde. "Tingnan mo ito, attorney." Sabi ni Maris habang itinuturo ang kaniyang panulat sa screen ng laptop. Ang mga transaksyong ito sa ilalim ng personal na account ni Doña Consuelo ay napakalalaki. At nakapagtatakang nangyayari lamang ito tuwing ikalawang linggo ng Oktubre taon-taon sa nakalipas na 10 taon. Dahan-dahang lumapit si Enzo sa kaniyang tabi upang tingnan ang screen. Sa sobrang lapit nito, naramdaman ni Maris ang init ng kaniyang hininga. Malapit sa kaniyang tainga, isang simpleng kalapitan na nagpadala ng isang kakaibang kaba sa kaniyang dibdib. "Tama ka," mababa at seryoso ang boses ni Enzo. Oktubre, iyan ang buwan kung kailan naligtas ang Monteverde Shipping mula sa pagkabangkarote. 10 taon na ang nakalilipas. At iyan din ang buwan kung kailan nawala ang lahat sa amin. Tumingin si Maris sa kanya, nakita ang lungkot na dumaan sa mga mata ng abogado. "Ano pong nangyari sa pamilya ninyo noon, attorney?" Sandaling tumitig si Enzo, sa kawalan ng kaniyang panga ay naggipit habang inaalala ang nakaraan. "Ang aking ina, si Clara Montenegro, ay isang simpleng negosyante noon sa Batangas. Hawak niya ang mga lupang gustong makuha ng mga Monteverde. Noong tumanggi siyang ibenta ito, isang linggo, matapos ang kaniyang desisyon, natagpuan na lamang siyang patay sa loob ng kaniyang nasunog na sasakyan. Sabi ng mga pulis, aksidente. White ng titulo ng aming lupa ay napunta sa mga Monteverde sa eksaktong buwan ng Oktubre." Tumigil si Enzo sa pagsasalita, tila na-realize na masyadong marami na ang kaniyang naibabahagi. Mabilis na bumalik ang kanyang malamig at walang emosyong mukha. "Ngunit hindi mo na kailangang malaman ang mga bagay na iyan, Maris. Ang trabaho mo ay hanapin ang kanilang kasalanan sa batas, hindi ang mag-usisa sa buhay ko." Sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lampara, nagkatitigan ang dalawa. Sa isang maikling segundo, ang pader na naghihiwalay sa kanila bilang abogado at assistant ay tila natunaw. Naramdaman nila ang isang matinding atraksyon na nabuo mula sa parehong sakit ng nakaraan, ngunit pareho silang mabilis na umiwas ng tingin upang mapanatili ang propesyonal na distansya. Pagkalipas ng ilang oras, ang labis na pagod ay tuluyang dumaig kay Maris. Ang kaniyang ulo ay dahan-dahang bumaba sa ibabaw ng mga makakapal na folder ng bank statements at nakatulog siya sa sobrang kapaguran. Tinitigan ni Enzo ang natutulog na mukha ni Maris. Ang kaniyang depensibong maskara ay dahan-dahang nawala na palitan ng isang malalim na pag-aalala. Tumayo siya, dahan-dahang hinubad ang kaniyang mamahaling kulay abo na Amerikana at maingat na inilagay ito sa mga balikat ni Maris upang protektahan ito mula sa malamig na aircon ng silid. Nanatili siyang nakatayo sa tabi nito sa loob ng ilang minuto,
Pinagmamasdan ang kaniyang mahinahong paghinga bago siya lumabas upang kumuha ng kape. Isang oras ang nakalipas nang magising si Maris. Naamoy niya ang mamahaling pabango ni Enzo sa Amerikana na nakatakip sa kanya at naramdaman ang isang kakaibang init sa kaniyang puso. Ngunit wala si Enzo sa silid. Tumayo si Maris upang mag-inat. Habang yumuyo ko siya upang pulutin ang isang panulat na nahulog sa ilalim ng lamesa ni Enzo, may napansin siyang isang makapal at selyadong sobrang kulay tsokolate na nakasiksik sa gilid ng drawer ng lamesa nito. May nakasulat na pulang seal dito. Dahil sa kuryosidad at sa babalang liham na natanggap niya kagabi, dahan-dahan niyang inilabas ang sobre. Ang pamagat na nakasulat sa labas ay Monteverde Eviction Project. Mabilis niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay mga detalyadong mapa ng mga lupang pagmamay-ari ng kaniyang yumaong ama at ang mga nakahandang legal na dokumento upang paalisin si Maris sa kaniyang bahay sa Batangas, kahit bago pa man siya palayasin ni Mateo. May isang maliit na papel din na may sulat kamay ni Enzo si Maris del Fuego, ang susi upang maisakatuparan ang huling pagsamsam sa mga ari-arian ng mga Monteverde. Gamitin siya upang simulan ang kaso. Napatigil ang pagtibok ng puso ni Maris. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga dokumento. Ang babalang liham kagabi ay totoo, siya ay isa lamang kasangkapan para sa pansariling paghihiganti ni Enzo. Isang tunog ng mga yabag ng paa ang narinig mula sa labas ng pasilyo. Pilit na ibinalik ni Maris ang mga papel sa loob ng sobre, ngunit sa sobrang panginginig ng kaniyang mga daliri, ang mga dokumento ay nagkalat sa ibabaw ng lamesa. Bumukas ang pinto. Si Enzo ay nakatayo doon, hawak ang 2 tasa ng kape. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na bumaba sa mga papel na hawak ni Maris at ang kaniyang malambot na ekspresyon kanina ay tuluyang napalitan ng isang tingin na kasing talim at kasing lamig ng kutsilyo. Maris, ang boses ni Enzo ay napakababa, ngunit may dalang matinding panganib. Anong ginagawa mo sa mga papel na yan, Faraj? Ang malamig na hapon ng linggo ay binalot ng init ng araw ang maliit na parke sa Maynila. Sa gitna ng lunti ang damuhan ng tawa ng kaniyang anak na si Joshua ay tila pinakamagandang musika na narinig ni Maris sa nakalipas na mga linggo. Bago magsimula ang araw na ito, isang matinding paghaharap ang naganap sa opisina ni Enzo. Noong hinarap ni Maris si Enzo tungkol sa nakatagong folder ng Monteverde Eviction Project, hindi itinanggi ng abogado ang kaniyang plano. Yes, Maris. Noong una, binalak ko talagang gamitin ka upang makuha ang mga lupa ng ama mo at tuluyang pabagsakin ang mga Monteverde. Diretsong sabi ni Enzo, walang kahit anong pagtatangka na magsinungaling. I drafted those papers bago ka pa man pumasok sa opisinang ito dahil kailangan ko ng isang Del Fuego upang simulan ang kaso. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala kita. Bago pa man makasagot si Maris nang may galit, iniabot ni Enzo sa kaniyang tapat ang isa pang folder. Ito ay isang aprobadong writ of habeas corpus at isang pansamantalang utos ng korte para sa karapatang makasama ang kaniyang anak tuwing linggo. Sundays are yours, Maris. Ipinaglaban ko iyan sa korte para sa iyo, kaya wag mo muna akong kamuhian ngayon. Pumunta ka na sa anak mo, sabi ni Enzo. Ang galit at tusa sa puso ni Maris ay tila natunaw na palitan ng isang matinding pasasalamat na nagpaiyak sa kanya. At ngayon, sa ilalim ng sikat ng araw, yakap-yakap niya si Joshua, na tila hindi na niya muling pakakawalan. Habang naglalaro ang bata, dahan-dahang lumapit si Enzo. Hindi siya nakasuot ng kaniyang karaniwang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng asul na polo na nakatupi ang mga manggas. May hawak siyang isang maliit na laruang gawa sa kahoy. Nakita ko lang ito sa labas ng mall kanina. May sale. Sabi ng tindero, non-toxic paint, kaya safe para sa mga bata. Sabi ni Enzo nang may pagkukunwaring kawalan ng paki, iniiwasan ang tingin ni Maris. Ngunit alam ni Maris na hindi ito isang aksidente. Salamat, Enzo. Hindi mo alam kung gaano mo kami pinaligaya ngayong araw. Naupo si Enzo sa kabinang bench kung saan nakaupo si Maris. Pagkalipas ng ilang oras ng pakikipaglaro at pakikipaghabulan kay Joshua sa damuhan, ang sikat na abogado ay mukhang pagod na pagod. Ang kaniyang buhok ay magulo at ang mga butil ng pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kaniyang noo. Kinuha ni Maris ang isang simpleng cotton na bimpo mula sa kaniyang bag. Dahan-dahan siyang lumapit kay Enzo at maingat na pinunasan ng pawis sa noo ng lalaki.
Napatigil si Enzo sa kaniyang paggalaw, ang kaniyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mukha ni Maris. Sa isang maikling segundo ang mundo ay tila huminto. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay naging napakalapit, sapat na upang maramdaman ang mabilis na tibok ng puso ng isa't isa. Salamat! Bulong ni Enzo, ang kaniyang boses ay mas mababa kaysa sa karaniwan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Sagot ni Maris, mabilis na lumayo nang may bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi. I never saw Mateo do this. Noong kasama pa namin siya, palagi siyang abala sa kasino o kaya ay nagagalit kapag umiyak si Joshua. Tumingin si Enzo sa damuhan kung saan muling tumatakbo ang bata. You deserve to be happy, Maris. Huwag mong isipin na dahil sa mga nangyari ay wala ka ng karapatang ngumiti muli. Ang nakaraan ay hindi dapat maging kulungan mo. Natatakot ako, Enzo. Mahinang sagot ni Maris, ang kaniyang mga mata ay napuno ng pangamba. Ang huling beses na nagtiwala ako sa isang tao, itinapon ako sa putik. Mabilis na lumapit si Joshua sa kanila, may hawak na isang piraso ng papel na may drawing gamit ang Crayola. Tito Attorney, look. Ipinakita ng bata ang drawing ng tatlong tao na may hawak-hawak na kamay sa ilalim ng isang malaking araw, isang babae, isang bata, at isang matangkad na lalaki na nakasuot ng suit. Ikaw po ito, Tito Attorney, tsaka si Mama tsaka ako. Happy family po tayo rito. Napatigil si Enzo habang nakatitig sa drawing. Isang bihirang ginto at totoong ngiti ang lumitaw sa kaniyang mukha. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at maingat na inilagay sa bulsa ng kaniyang polo malapit sa kaniyang puso. Itatago ko ito, Joshua. Napakaganda ng drawing mo. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Enzo. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kaniyang mukha ay mabilis na naging seryoso at tense. Attorney Montenegro, gising na po ang pasyenteng si Elena Monteverde sa aming pribadong pasilidad sa Cavite. Gusto niya kayong makausap sa lalong madaling panahon. Sabi ng boses ng isang doktor sa kabilang linya. Salamat, Doc. Papunta na ako dyan bukas ng umaga, sagot ni Enzo bago ibaba ang telepono. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan upang ibalik si Joshua sa driver ng mga Monteverde para sa pagtatapos ng kaniyang oras ng pagbisita. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa kanilang tapat. Bumaba ang bintana ng sasakyan at lumitaw ang mukha ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding galit, selos at inggit habang nakatitig sa magkasamang sina Maris, Enzo at ang kaniyang sariling anak na tila isang masayang pamilya. Enjoy your little game, Maris, sabi ni Mateo nang may mapang-asar at mababang boses na puno ng puot. Ngunit huwag mong kalilimutan na sa akin pa rin ang bata sa batas. At hinding-hindi ko hahayaang may ibang lalaki na umangkin sa kanya. Maghanda ka, dahil matatapos din ang kaligayahan ninyong dalawa. Mabilis na umalis ang sasakyan ni Mateo, nag-iwan ng isang makapal na usok at isang malamig na pangamba na muling gumapang sa puso ni Maris. Bingi ka ba, Mercedes, o sadyang nagtutulog-tulugan ka para takasan ang mga obligasyon mo? Ang bulyaw ni David ay tila isang palakol na tumama sa manipis na pinto ng quarters. Sa loob ng silid, ang bawat hininga ni Mercedes ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Si Mateo na nooy nakaluhod sa tabi ng banig ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit, ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang na maglalantad sa kanila, hinawakan ni Mercedes ang dulo ng kanyang manggas. Umiling ang dalaga, isang tahimik na pagsamo na huwag ituloy ang anumang balak na makakasira sa kanilang plano. Mabilis na lumusot si Mateo sa maliit na bintana sa likuran. Ang bawat kilos ay tila isang anino na lumalaho sa dilim. Kasabay nito ang marahas na pagbukas ng pinto. Tumama ang kahoy sa sementadong dingding, lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong quarters. Nakatayo si David sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot habang tinitignan ang asawang maputla at nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Tea, Mercedes, I want my tea. Bakit kailangang puntahan pa kita rito? Huwag mong gamitin ang sakit mo para maging tamad. Nariyan na, susunod na ako, mahinang sagot ni Mercedes. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakahiga hanggang sa makaalis si David. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintanang pinaglabasan ni Mateo. Ramdam niya ang pangungulila sa init ng kamay ng abogado, ngunit alam niyang ang gabi ay mahaba pa.
Kinabukasan kahit lula pa sa lagnat napilitan si Mercedes na maglinis sa likod ng garden malapit sa pool area. Doon niya narinig ang isang pamilyar na boses mula sa likod ng mga dambuhalang halaman. Si Vanessa, "I'm tired of playing nice babe. Just a few more weeks at magiging atin na ang lahat ng matitirang pera ni David." Akala ng lalaking iyon, siya ang may hawak ng alas, pero hindi niya alam na bawat transaction niya ay may cut ako. Let them rot in this mansion. Ang malanding hagikik ni Vanessa ay tila lason na humahalo sa hangin. Isang malaking utang na loob pa ang hihilingin ko kay Linda bago tayo tuluyang umalis papuntang Singapore. Napatigil si Mercedes sa pagwawalis. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis hindi dahil sa gulat kundi dahil sa matinding ironya. Ang pamilyang Villalobos na pinalayas siya dahil sa paratang ng pagnanakaw ay kasalukuyang pinagnanakawan ng mismong babaeng itinuring nilang kapalit niya. Ang lason na kanilang pinatuloy sa bahay ay siya na ngayong kumakain sa kanila mula sa loob. Pagpasok ni Mercedes sa loob ng mansyon na salubong niya si Linda, na namumula ang mukha. "Nasaan ang 10,000 sa pitaka ko, Mercedes? Ikaw na naman ba ang dumikit sa gamit ko?" Bago pa makasagot si Mercedes lumitaw si Vanessa. Mula sa likuran suot ang isang inosenteng ngiti na tila isang anghel. "Tita Linda, baka naman po nakalimutan niyo lang kung saan niyo na ilagay. Or baka naman, may mga kamay na talagang makakati rito sa bahay." Sulyap ni Vanessa kay Mercedes na puno ng panunuya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nahimik si Mercedes. Tumingin siya ng diretso kay Linda at pagkatapos ay sa bag na hawak ni Vanessa. "Ma'am Linda, kanina po habang nagwawalis ako sa garden, nakita ko po si Ma'am Vanessa na may itinago sa loob ng paso ng halaman. Baka po doon niyo makikita ang hinahanap niyo." "What you liar, David, tignan mo ang katulong na ito naggagawa ng kwento." Sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa takot. Mabilis na nagtungo si Linda sa garden kasunod si David. Doon sa ilalim ng isang dambuhalang fern nahanap nila ang isang maliit na pouch. Nang buksan ito ni Linda, bumulaga ang nawawalang pera kasama ang ilang piraso ng alahas na matagal na ring nawawala sa koleksyon ng matanda. "Vanessa, anong ibig sabihin nito?" Ang boses ni Linda ay nanginig sa galit. "Tita, hindi sa akin yan, itinanim yan ni Mercedes." "She's trying to frame me," pagmamakaawa ni Vanessa habang lumuluhod sa harap ni Linda. "Frame you? Nakita kita kanina sa garden, Vanessa. Akala ko ba ay nagpapahinga ka sa kwarto mo?" Malamig na singhal ni Linda. "Akala niyo ba kayo lang ang marunong manloko?" Ang matinding pag-aaway ay nagsimula. Ang dalawang kontrabida na nooy magkakampi ay tila mga asong naglalaban sa isang pirasong buto. Si David ay nakatayo lamang sa gitna, tila isang rebulto na nawalan ng silbi. Pinanood ni Mercedes ang eksena mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay walang emotion, ngunit sa loob niya alam niyang ang unang pader ng depensa ng mga Villalobos ay gumuho na. Nang gabing iyon, lumapit si David kay Mercedes habang naglilinis ito ng hapagkainan. Totoo bang si Vanessa ang kumuha?" "Ang katotohanan ay nasa harap mo na, David. Pero mas pinili mong maniwala sa kasinungalingang masarap pakinggan." Sagot ni Mercedes nang hindi tumitingin sa kanya. "I'm sorry, hindi ko alam." Bulong ni David, sinusubukang hawakan ang kamay ni Mercedes. Marahas na binitawan ni Mercedes ang kanyang basahan. "Huwag mo akong hawakan, David. Ang bawat hawak mo ay nagpapaalala sa akin ng sampal na ibinigay mo sa akin sa harap ng lahat. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa I'm sorry?" Ngunit bago pa makasagot si David, isang tawag ang natanggap ni Linda mula sa telepono ng mansyon. Isang tawag na nagpatahimik sa buong bahay. "Ano, na-revoke ang business permit natin? Pero paano? Sino ang may gawa nito?" Sigaw ni Linda bago siya tuluyang himatayin sa gitna ng sala. Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mercedes habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Ang maskara ni Vanessa ay tanggal na, ang yaman ni Linda ay naglalaho, at si David ay unti-unti nang nawawalan ng bait. Sino nga ba ang susunod na bibigay sa pamilyang ito? At paano haharapin ni Vanessa ang katotohanang ang lahat ng kanyang ebidensya laban kay Mercedes at Mateo ay kasalukuyan nang dinilit ng isang hindi kilalang hacker? Ang television sa loob ng maliit na bahay ni Lola Esme ay kasalukuyang nakatutok sa isang sikat na talk show sa bansa. Doña Consuelo was sitting on the main stage, holding a black rosary in her hands, while wiping her eyes with a lace handkerchief.
Ipinagdarasal ko gabi-gabi ang kaluluwa ni Maris. Doña Consuelo said on screen, her voice trembling with perfect theatrical sorrow. Pinagkatiwalaan namin siya bilang aming sariling anak, ngunit ninakaw niya ang pondo ng kumpanya para sa kaniyang sariling luho. At ngayon ginagamit pa niya ang aming apo upang makuha ang aming mga ari-arian. Pakiusap, Maris, ibalik mo na ang kapayapaan sa aming pamilya. Nang lumabas si Maris ng bahay upang bumili ng ilang gamit sa tindahan, ramdam niya ang mga matatalim na sulyap ng kaniyang mga kapitbahay. Ang mga bulong ay muling nabuhay mas masakit at mas mapanghusga kaysa noong unang araw. Ang mga house at barangay ay nakatitig sa kanya habang nanonood ng television sa labas. Ngunit hindi hinayaan ni Maris na makita nila ang kaniyang kahinaan. Nanatiling tuwid ang kaniyang likod habang naglalakad, kahit na ang kaniyang dibdib ay sumisikip sa tindi ng kawalang katarungan. Biglang isang marangyang sasakyan ang pumasok at huminto ng marahas sa tapat ng eskinita. Bumaba si Mateo, mukhang balisa galit at may amoy ng alak. Mabilis niyang hinarang si Maris marahas na hinawakan ang kaniyang braso. Maris, akala mo ba talaga ay matatalo mo kami? Sigaw ni Mateo, ang kaniyang boses ay umaling-aungaw sa buong barangay. Do you think that Montenegro can protect you? Iatras mo ang mga reklamo mo sa korte. O sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita si Joshua kahit isang segundo? Bitiwan mo ako, Mateo. Mars winced, trying to pull her arm away. Ibahin mo ako ngayon. Hindi na ako ang Maris na pinalayas mo sa ulan nang walang kalaban-laban. Hinding-hindi ko iatras ang kaso. Sumasagot ka na ngayon. Mateo raised his hand, his face twisted in rage as he prepared to strike her face. Ngunit bago pa man dumapo ang kaniyang kamay kay Maris, isang matatag at bakal na grip ang humawak sa kaniyang pulso sa ere. Dumating si Enzo, ang kaniyang mga mata ay madilim at puno ng malamig na galit. Subukan mo siyang hawakan muli, Mateo, at sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi. Enzo said, his voice dangerously low and steady. Subukang bawiin ni Mateo ang kaniyang kamay, ngunit mas hinigpitan ni Enzo ang hawak dito. Sino ka ba sa akala mo, Montenegro? Ang pamilya mo ba ang nagmamay-ari ng batas sa bansang ito? Hindi, pero ako ang batas na magpaparusa sa'yo, Enzo replied, leaning in close. At huwag mong kalilimutan, alam ko kung nasaan si Elena Monteverde. Isang tawag ko lang sa pulis at muling mabubuksan ang kaso ng kaniyang pagkawala. Sa pagkabanggit ng pangalang Elena, ang mukha ni Mateo ay mabilis na nawalan ng kulay. Ang kaniyang galit ay napalitan ng isang matinding takot at dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang kamay. Bago pa man makapagsalita si Mateo, si Aling Lena ay biglang lumapit mula sa likod ng karamihan, hawak ang isang makapal na kahoy na pangbayo. Hoy lalaki, umalis ka nga dito sa barangay namin. Sumigaw si Aling Lena, itinuturo ang kahoy kay Mateo. Huwag kang mag-eskandalo dito. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag kami ng barangay tanod at ipapakulong ka namin sa pambabastos sa babae. Ang ibang mga kapitbahay ay nagsimula na ring maglapitan at sumigaw laban kay Mateo. Humakbang pabalik si Mateo sa kaniyang sasakyan, pahiya at takot sa galit ng komunidad. Matatapos din ang kayabangan ninyong dalawa, Mateo yelled before entering his car and speeding off, leaving a cloud of dust. Mabilis na pumasok sina Maris at Enzo sa loob ng bahay ni Lola Esme upang umiwas sa mga mata ng mga tao. Ang kaniyang puso ay mabilis pa ring tumitibok dahil sa takot. Salamat, Enzo, at salamat din po, Aling Lena, sabi ni Maris nang makapasok si Aling Lena sa loob upang tingnan kung maayos ang kaniyang kalagayan. Wala yun, Maris, Aling Lena said, waving her hand. Masama ang dila ko, pero mas masama ang lalaking nananakit ng kaniyang asawa. Dito sa barangay natin, hindi natin hinahayaan ang ganyang uri ng tao. Tumingin si Enzo kay Maris nang may seryosong mukha, inilapag ang isang asul na folder sa ibabaw ng lamesa. Nagsimula na silang gumamit ng media upang sirain ang reputasyon mo, Maris, Enzo said. Kailangan na nating magmadali. Bukas na bukas isasampa natin ang kaso ng panloloko at falsification laban kay Doña Consuelo. This is the point of no return. Handa ka na ba? Tumingin si Maris sa folder, binalot ng isang matatag na determinasyon ang kaniyang puso. Handa na ako, Enzo. Tapusin na natin ito. Ang mga bulwagan ng Manila District Court ay napuno ng ingay ng mga mamamahayag at kislap ng mga kamera ng media. Sa labas pa lamang ng pintuan ng korte,
Ang tension ay tila isang makapal na pader na kailangang pasukin ni na Maris at Enzo. Bago sila tuluyang pumasok sa loob, napansin ni Maris na ang kurbata ni Enzo ay bahagyang nagusot at wala sa ayos dahil sa kaniyang pagmamadali mula sa kabilang korte. Dahan-dahang humakbang si Maris papalapit sa lalaki. Attorney, sandali lang, bulong ni Maris ang kaniyang mga kamay, ay dahan-dahang umabot sa leeg ni Enzo upang ayusin ang kurbata nito. Napatigil si Enzo sa kaniyang paglakad, ang kaniyang katawan ay bahagyang nanigas habang ang bango ng simpleng pabango ni Maris ay humalo sa malamig na hangin ng korte. Sa napakalapit na distansyang iyon, tinitigan ni Enzo ang mga mata ni Maris, naramdaman ang isang mabilis na pagtibok ng kaniyang sariling puso sa harap ng mga kamera na patuloy sa pagkuha ng larawan. Salamat, bulong ni Enzo, mabilis na ibinalik ang kaniyang seryosong mukha bago sila pumasok sa loob ng silid ng korte. Sa kabila ng lamesa nakaupo si Doña Consuelo, kasama si Mateo at ang kumpanya ng kanilang kilalang abogado na si Attorney Salgado. Hawak pa rin ng matandang babae ang kaniyang krus. May isang mapagmataas na ngiti na tila sigurado siya sa kaniyang tagumpay. Bumaksak ang gintong maso ng hukom sa ibabaw ng kahoy na lamesa ng 3 beses upang simulan ang paglilitis. Your Honor, kasas panimula ni Attorney Salgado, habang ipinapakita ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo. Ang mga accusation ng panloloko laban sa aking kliyente ay walang basehan. Ang paglilipat ng mga ari-arian ni Maris del Fuego ay may kaniyang sariling lagda at pahintulot. Tumayo si Enzo, ang kaniyang boses ay matatag at umalingaw-ngaw sa buong korte. Your Honor, nais naming isumate ang mga bagong ebidensya, ang original na tax ledger mula sa system ng Monteverde Shipping na nakuha ng aking assistant, si Miss Maris del Fuego. Inabot ni Maris ang asul na folder kay Enzo. Iniharap ito ng abogado sa hukom. Tulad ng makikita ninyo, ang lagda ni Maris sa dokumento ng loan ay may petsang Octubre 14. Ngunit sa ledger ng kumpanya, ang pera ay nailipat na sa personal na account ni Mateo Monteverde noong Octubre 12 para sa kaniyang utang sa kasino. Paano mapapahintulutan ni Miss Del Fuego ang isang loan na naganap na 2 araw bago niya pirmahan ang papel? Maliban na lamang kung ang kaniyang lagda ay palsipikado sa isang bakanting papel. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Ang mukha ni Attorney Salgado ay mabilis na napalitan ng kaba, habang si Doña Consuelo ay napahigpit ang hawak sa kaniyang krus. Pilit na pinapanatili ang kaniyang kalmado, ngunit halatang balisa na. Tiningnan ng hukom ang mga dokumento at ibinaba ang kaniyang desisyon. Tanggap ng korteng ito ang ebidensya. Magsasagawa kami ng forensic audit sa ledger ng Monteverde Shipping. Pagkatapos ng sesyon, habang naglalakad si Maris sa pasilyo ng korte, hinarangan siya ni Doña Consuelo habang si Mateo ay nakatayo sa kaniyang likod. Maris. Ang boses ni Doña Consuelo ay mababa ngunit puno ng lason. Ginagawa mo ba ito para sa pera? Isang dumi ka lang sa kalye na pinakain at binigyan ng bubong ng pamilya ko. Wala kang utang na loob sa amin. Huminto si Maris. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng matandang babae, ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit kasing talim ng kutsilyo. Ang pamilya ninyo ang nabubuhay sa pawis at dugo ng aking ama, Doña Consuelo. Ang perang ginagamit ninyo ngayon para sa inyong marangyang buhay ay galing sa pagpapakasakit ng tatay ko na ninakawan ninyo ng ari-arian. Hinding-hindi ko nahahahaya ang nakawin ninyo ang aking dangal. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Tris sa gilid ng isang malaking poste ng korte. Ang kaniyang mukha ay puno ng matinding pagkakasala habang nakatitig kay Maris. Tumingin siya kay Enzo nang may mga matang tila may nais ipakiusap, ngunit mabilis siyang hinalos ni Doña Consuelo palayo. Tris, halika na, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong iyan. Pagkalipas ng ilang oras habang pabalik sila sa opisina, gamit ang sasakyan ni Enzo, may isang maikling sandali ng katahimikan at ginhawa. We won the first round, Maris, sabi ni Enzo nang may isang bihirang malambot na ngiti sa kaniyang mga labi. Ang forensic audit ang tuluyang wawasak sa kanilang depensa. Biglang nag-vibrate ang lumang telepono ni Maris sa loob ng kaniyang bag. Kinuha niya ito at binasa ang isang text mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ate Maris, kailangan nating mag-usap. Patawarin mo ako, ngunit kailangan mong malaman. May hawak si Mama na dokumento na sisira sa iyo
at kay Attorney Montenegro habang buhay. Magkita tayo bukas ng gabi sa Lumang Kapilya sa Batangas. Napatigil ang paghinga ni Maris ang kaniyang tagumpay kanina sa korte ay tila mabilis na naglaho tulad ng bula. Ang Lumang Kapilya sa labas ng bayan ng Batangas ay nababalot ng katahimikan at dilim. Tanging ang maliliit na apoy ng mga kandila sa tabi ng altar ang nagbibigay ng kaunting liwanag kay Maris habang naghihintay siya sa loob. Hawak niya ang kaniyang bag kung saan nakatago ang isang hard drive na naglalaman ng mga backup na ebidensya ng krimen ng mga Monteverde. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok si Tris. Ang kaniyang mga mata ay namumula at ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang lumalapit kay Maris. Ate Maris! Humagulgol si Tris, humawak sa kamay ni Maris. Patawarin mo ako, natatakot ako, pinagbantaan ako ni Mama. Sasabihin niya sa lahat na ako ay isang anak sa labas at itatakwil niya ako sa kalsada ng walang kahit ano kung hindi ko ibibigay ang hard drive sa kanya. She knows everything about me. Naramdaman ni Maris ang matinding awa para sa kanyang MCHOC. Tris, makinig ka sa akin. We can protect you. Sumama ka sa amin ni Enzo. Hindi ka kailangang matakot sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Ate Maris, napakamakapangyarihan ni Mama. Hindi natin siya kayang talunin patuloy sa pag-iyak si Tris. Biglang isang mabigat na tunog ng mga yabag ng sapatos ang narinig mula sa likod ng altar. Lumabas si Doña Consuelo, may isang mapanuyang ngiti sa kaniyang mukha, kasama ang dalawang malalaking bodyguard. Tama ang anak ko, Maris. Napakamakapangyarihan ko para sa isang tulad mo. Malamig na sabi ng matandang babae. Mabilis na kinuha ng isa sa mga bodyguard ang hard drive mula sa kamay ni Maris, habang si Tris ay napayuko na lamang umiiyak at paulit-ulit na bumubulong ng sorry Ate Maris. Tumingin si Maris kay Doña Consuelo nang may nag-aapoy na galit sa kaniyang mga mata. Doña Consuelo, mamamatay tao ka. Pinatay mo ang ina ni Enzo at sinira mo ang buhay ng aking ama. Huwag mong dumiha ang dila mo sa loob ng bahay ng Diyos. Sumigaw si Doña Consuelo. Dumapo ang palad ng matandang babae ng marahas sa pisngi ni Maris na nag-iwan ng isang pulang marka sa kaniyang balat at nagdulot ng matinding hapdi. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito, Maris. Doña Consuelo said, her voice dropping to a low, venomous whisper. At ngayon sisiguraduhin kong kahit anong utos ng korte, hinding-hindi mo na muling makikita si Joshua. Ipapawalang bisa ko ang visitation rights mo at mabubulok ka sa kulungan. Umalis sila, Doña Consuelo, hinalo si Tris palayo. Si Tris ay lumingon sa huling pagkakataon habang sumasakay sa sasakyan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Iniwan si Maris na mag-isa sa malamig na sahig ng kapilya. Sa kabila ng hapdi sa kanyang pisngi at ng matinding sakit ng muling pagkakanulo ni Tris, hindi nagmakaawa si Maris. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpaga ng kanyang palda ng may dignidad at inayos ang kanyang buhok. Kinuha niya ang kanyang pitakabinilang ang ilang natitirang barya upang sumakay ng jeepney patungo sa highway. Ang kaniyang katawan ay maaaring nasaktan, ngunit ang kaniyang espiritu ay nanatiling hindi matitinag. Bago siya lumabas ng kapilya, lumakad muna siya patungo sa likod ng altar sa tapat ng isang lumang estatwa ng santo. Doon ay may nakalatag na isang lumang Biblia. Binuksan niya ito at kinuha ang isang maliit na USB drive na nakatago sa pagitan ng mga pahina, ang tunay na orihinal na kopya ng recording ng dating katulong ng mga Monteverde. Alam niyang maaaring bitag ang pagkikita nila ni Tris, kaya isang decoy hard drive lamang ang kaniyang dinala. Nilagay niya ang USB drive sa kaniyang bulsa. Hindi ninyo nakuha ang lahat, Doña Consuelo, bulong niya sa dilim. Sumakay si Maris ng jeepney patungo sa Maynila. Ang biyahe ay matagal, ngunit ang kaniyang isip ay nakatutok na lamang sa kaniyang huling laban. Nang makarating siya sa eskinita ni na Lola Esme sa Tondo, nagulat siya sa kaguluhang kaniyang nakita. Isang sasakyan ng pulis ang nakaparada sa tapat ng bahay at ang mga tao sa barangay ay nagkakagulo. Nakatayo si Mateo sa tabi ng isang social worker at ng kaniyang abogado, may isang mapang-asar na ngiti sa kaniyang labi. Anong nangyayari rito? Tanong ni Maris habang mabilis na tumatakbo patungo sa kaniyang anak. Inabot ni Mateo ang isang dokumento sa kanya. Inatras ng korte ang pansamantalang visitation order dahil sa bagong kasong isinampa namin laban sa iyo ngayong hapon, Maris. Napatunayan namin sa korte na ikaw ay isang kriminal na nagbabalak magnakaw sa aming kumpanya. Legal naming ilalayo si Joshua sa iyo at hinding-hindi mo na siya muling makikita.
Sa loob ng sasakyan ni Mateo na nakaparada sa gilid, narinig ni Maurice ang mahinang iyak ni Joshua. Ang kaniyang anak ay nakadikit ang mga maliit na kamay sa bintana ng sasakyan. Mama, mama, ayoko po dito, mama. Sinubukan ni Maris na sumugod patungo sa sasakyan upang iligtas ang kaniyang anak, ngunit mabilis siyang hinarangan at pinigilan ng mga pulis. Ang kaniyang mga sigaw para sa kaniyang anak ay humalo sa tunog ng ulan na muling nagsimulang pumatak sa kalsada. Ang maliit na silid kung saan natutulog si Joshua tuwing linggo ay nababalot ngayon ng isang nakatutulig na katahimikan. Sa ibabaw ng maliit na lamesang kawayan ang drawing ng kaniyang anak tungkol sa isang masayang pamilya ay naroon pa rin, ngunit ang maliit na kama ay wala ng laman. Pumasok si Mari sa silid ng walang lakas. Nilapitan niya ang kama, kinuha ang maliit na unan ni Joshua at niyakap ito ng mahigpit sa kaniyang dibdib. Nilanghap niya ang natitirang bango ng baby powder ng kaniyang anak. Ang bawat hininga ay tila isang malupit na saksak sa kaniyang puso. Joshua, nasaan ka na, aking anak? Bulong ni Maris. Ang kaniyang mga luha ay tahimik na pumatak, binabasa ang una ng bata. Ang lamig-lamig sa labas, baka natatakot ka ngayon. Sana ay kasama mo si Mama. Ang dusa ng isang ina na inagawa ng kaniyang anak ay ang pinakamasakit na uri ng parusa. Pakiramdam ni Maurice ay unti-unting pinipiga ang kaniyang puso. Ang kaniyang lalamunan ay sumisikip sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, yakap ang unan at hinayaan ang kaniyang sarili na malunod sa dilim ng kaniyang pighati. Bumukas ang pinto ng bahay ng walang ingay. Pumasok si Enzo, ang kaniyang mga damit ay bahagyang basa ng ulan. Nang makita niya si Maris na nakalupasay sa sahig, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya tumayo ng may pagmamataas. Lumuhod siya sa malamig na sahig sa tapat ni Maris at maingat na hinawakan ng kaniyang mga nanginginig na kamay. Maris, ang boses ni Enzo ay puno ng isang malambot at totoong sakit na hindi kailanman narinig ni Maris mula sa kanya. I'm sorry, dapat ay andito ako para protektahan kayo. Wala na siya, Enzo. Bulong ni Maris. Ang kaniyang mga mata ay walang buhay habang nakatitig sa kawalan. Inagaw nila ang lahat sa akin. I have nothing left. Hinigpitan ni Enzo ang hawak sa kaniyang mga kamay, pilit na ibinabalik ang init sa kaniyang katawan. Mayroon ka pa, Maris. Andito ako. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Tumingin si Enzo sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang sariling mga mata ay puno ng katapatan at pagsisisi. Noong una kitang makita sa parking lot, binalak ko talagang gamitin ka. Ang puso ko ay puno ng galit at hantong sa paghihiganti, at ikaw ang nakita kong perpektong kasangkapan upang gisingin ang takot ng mga Monteverde. But I was wrong nang makita ko kung paano mo ipinaglaban si Joshua, kung paano ka tumayo ng may dignidad sa kabila ng lahat. Natunaw ang yelo sa puso ko. Mas mahalaga ang kaligtasan mo at ng anak mo kaysa sa aking sariling paghihiganti. Handa kong iwan ang lahat, basta maging ligtas lang kayo. Napatitig si Maris kay Enzo. Sa gitna ng dilim at bighati, nakita niya ang katapatan ng isang lalaking isinuko ang kaniyang pagmamataas para sa kanya. Dahan-dahan niyang isandal ang kaniyang ulo sa balikat ni Enzo. Walang anumang mali siya, tanging ang dalawang sugatang kaluluwa na naghahanap ng lakas at init sa isa't isa sa gitna ng unos. Inilagay ni Enzo ang kaniyang kamay sa likod ni Maris. Dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa kaniyang pisngi gamit ang kaniyang mga daliri, habang bumubulong ng isang tahimik na panalangin para sa kanilang lakas at tagumpay. Salamat, Enzo. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin, bulong ni Maris. Pagkalipas ng ilang oras, habang nag-uusap sila tungkol sa darating na paglilitis, may inilabas si Enzo mula sa kaniyang bulsa, isang mabigat na gintong susi na may nakasulat na maliit na tag sa papel. May nag-iwan nito sa mailbox ko bago ako pumunta rito, sabi ni Enzo. May nakasulat na Monteverde Safe House sa Tagaytay. Sino pong mag-iwan yan? Tanong ni Maris. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumibok sa pag-asa. Hindi ko alam, ngunit naniniwala ako na baka si Tris o ang taong may alam sa kinaroroonan ni Joshua, sagot ni Enzo. Pupunta ako doon bukas upang tingnan kung nandoon ang anak mo. Biglang tumunog ang telepono ni Maris sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Mabilis na sinagot ni Maris ang tawag at inilagay ito sa speaker. Isang mababa at binagong boses ng isang lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Attorney Del Fuego,
Nasa akin ang huling orihinal na sulat ng ama mo na naglalaman ng pangalan ng taong nagpapatay sa kanya. Ngunit kung gusto mo itong makuha ng buo, kailangan mong pumunta sa korte bukas ng mag-isa. Huwag mong isasama si Montenegro dahil kung hindi mo na makikitang buhay ang anak mo. Bago pa man makasagot si Maris tuluyan, nang naputol ang linya ng telepono, napatitig sina Maris at Enzo sa isa't isa, ang katahimikan sa loob ng silid ay muling naging mabigat at puno ng matinding panganib. Ang lihim na silid sa loob ng Montenegro Law Firm ay tahimik habang nagpupulong sina Maris, Enzo at si Aling Lena. Ang kaba ay damang-dama sa hangin, ngunit may isang uri ng pagkakaisa ang nabuo sa pagitan ng magkakaibang mundong ito. Umayos ng upo si Aling Lena, ang kaniyang mukha ay seryoso habang ibinabahagi ang kaniyang narinig mula sa kaniyang tindahan sa Tondo. Attorney Maris, may narinig ako sa mga driver ng pamilya Monteverde na umiinom sa tapat ng tindahan ko kahapon. Bulong ni Aling Lena, ang kaniyang boses ay mababa upang walang sino man sa labas ang makarinig. Sabi ng driver ni Mateo, dinala raw nila si Joshua sa isang safe house sa Tagaytay, doon sa malapit sa lumang bangin kung saan walang masyadong tao. At ang susi na nakuha ninyo sa mailbox, iyan nga ang susi sa likod bahay ng lugar na iyon. Ang nag-iwan niyan ay tiyak na may alam sa kinaroroonan ng bata. Naramdaman ni Maris ang isang matinding pasasalamat na nagpagaan sa kaniyang dibdib. Tiningnan niya si Aling Lena, ang babaeng dati ay walang ginawa kundi pag-usapan ng kaniyang buhay, na ngayon ay nagpapakita ng kabutihan at tapang upang tulungan siya. Aling Lena, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Sabi ni Maris, hinawakan ng magaspang na kamay ng kaniyang kapitbahay. Wala yun, Maris, sagot ni Aling Lena. Dahan-dahang ngumiti habang hinahaplos ang kamay ni Maris. Masama man ang dila ko, minsan ina rin ako. Alam ko ang sakit kapag inilayo ang anak mula sa kaniyang ina. Dito sa barangay natin, hindi natin hinahayaan ang pambabastos sa kapwa. Inilabas ni Aling Lena ang isang maliit na krus na gawa sa ukit na kahoy mula sa kaniyang bag at inilagay ito sa kamay ni Maris. Ito, hawakan mo ang agimat na ito. Gawa ito sa lumang kahon ng simbahan namin sa probinsya. Ibalik mo ang anak mo, Maris. Ipakita mo sa kanila ang lakas ng isang ina mula sa Tondo. Kinuha ni Maris ang krus, na ramdaman ang lakas na nagmumula sa simpleng bagay na iyon. Humarap si Enzo kay Maris, ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon. Maris, kailangan mong pumunta sa korte bukas ng mag-isa ayon sa gusto ng tumawag sa iyo. Ako naman ay pupunta sa Tagaytay gamit ang susing ito upang iligtas si Joshua habang abala sila sa iyo sa korte. Mag-iingat ka, Enzo. Hihintayin ko kayo ni Joshua sa korte. Sabi ni Maris, ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng abogado. Hinawakan ni Enzo ang kaniyang pisngi ng napakahalaga at napakalambot na haplos. Hahanapin ko si Joshua at ibabalik ko siya sa iyo. Magkikita tayo sa korte ng ligtas at buo ang ating pamilya. Pangako. Nang sumunod na gabi, habang si Maris ay naghahanda para sa kaniyang huling laban sa korte, si Enzo naman ay nagmamaneho sa madilim at maulap na daan ng Tagaytay. Ang paligid ay malamig at nababalot ng makapal na fog, tanging ang tunog ng hangin sa mga puno ng pine ang naririnig. Nakarating si Enzo sa tapat ng isang lumang safe house na gawa sa madilim na kahoy. Walang kahit anong liwanag sa loob, ngunit nakapagtatakang ang pinto sa likod ay bahagyang nakabukas na. Tila may isang lihim na kaalyado sa loob ng kampo ng mga Monteverde ang naghanda ng daan para sa kanya. Sino ang taong tumulong sa kanya mula sa loob? Dahan-dahan at walang ingay na pumasok si Enzo sa loob ng madilim na bahay. Ang kaniyang mga hakbang ay tahimik na tinanggap ng makapal na alpombra sa sahig. Naglakad siya patungo sa isang silid kung saan naniniwala siyang itinago si Joshua. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, naramdaman niya ang isang malamig na dulo ng bakal na nakatutok sa likod ng kaniyang leeg. Isang anino ang lumitaw mula sa dilim ng pasilyo. Hawak ang isang baril na nakaturo ng diretso sa kaniyang ulo. Isang tuyo at matigas na tunog ng pagkasanang baril ang umaling-aungaw sa tahimik na bahay. Ang Courtroom of Appeals ay puno ng init ng mga spotlight at mga camera mula sa iba't ibang pambansang istasyon ng balita sa buong bansa. Ang buong Pilipinas ay nakatutok sa paglilitis na ito na naging paksa ng usap-usapan sa bawat tahanan.
Sa gitna ng bulwagan, nakaupo si Doña Consuelo Monteverde sa tabi ng kaniyang kumpanya ng mga abogado. May isang mapagmataas at kampanteng ngiti sa kaniyang mga labi. Alam niyang nakuha na niya ang orihinal na hard drive mula kay Tris, kaya sigurado siyang wala nang hawak na ebidensya si Maris upang labanan siya. Pumasok si Maris sa loob ng korte. Nakasuot siya ng isang simpleng puting Amerikana, ang kaniyang likod ay nanatiling tuwid at walang takot na hinarap ang kislap ng mga kamera. Naupo siya sa kabilang lamesa ng mag-isa ng walang kasamang abogado sa kaniyang tabi. Tumayo ang abogado ng mga Monteverde na si Attorney Salgado upang magsalita. Your Honor, ang laban na ito ay isang malinaw na pagtatangka ng paninirang puri at tungtian laban sa aking kliyente. Inihaharap namin ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na si Maris del Fuego ay kumuha ng malaking halaga ng pera mula sa kumpanya bago siya pinalayas. Siya ay isang magnanakaw at hindi karapat-dapat na maging ina. Tumayo si Maris upang magsalita sa kaniyang sariling pagtatanggol. Sa unang ilang segundo, ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang alaala ng kaniyang anak na umiiyak sa loob ng sasakyan at ang panganib na kinakaharap ni Enzo sa Tagaytay ay tila nagpahina sa kaniyang loob. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang magbulungan, nag-aakalang susuko na siya. Ngunit dahan-dahang ipinasok ni Maris ang kaniyang kamay sa kaniyang bulsa. Doon nahawakan ng kaniyang mga daliri ang magaspang na papel ng drawing na ibinigay sa kanya ni Joshua, ang drawing ng kanilang masayang pamilya. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kaniyang anak at ang pangako ni Enzo na ibabalik ito sa kanya. Itinaas ni Maris ang kaniyang ulo, ang kaniyang mga mata ay naging malinaw at ang kaniyang boses ay biglang naging matatag. Malakas at umalingaw sa buong bulwagan na nagpatakbo sa katahimikan ng lahat ng tao. Your Honor, sabi ni Maris nakatitig sa hukom. Ang mga dokumentong iniharap ng depensa ay gumagamit ng lumang version ng accounting system ng Monteverde Shipping na pinalitan na noong nakaraang taon. Kung titingnan ang digital hash keys ng mga file na iyan, malinaw na ang mga ito ay ginawa at nilagdaan lamang 3 araw na ang nakalilipas. Ito ay isang gawa-gawang ebidensya upang sirain ang aking karapatan bilang ina at itago ang kanilang sariling panloloko sa pananalapi. Napatigil si Attorney Salgado habang si Doña Consuelo ay napahigpit ang hawak sa kanyang lamesa. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. Tumingin si Maris sa malaking orasan sa dingding ng korte. 10:30 na ng umaga. Nasaan ka na, Enzo? Ligtas ba kayo ng anak ko? Bulong niya sa kaniyang sarili habang ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Biglang bumukas ang malaking pinto ng korte sa likod ng bulwagan. Ang lahat ng kamera at mga mata ng tao ay mabilis na lumingon patungo sa pinto. Ngunit hindi si Enzo ang pumasok. Si Mateo. Naglalakad siya ng mag-isa patungo sa gitna ng korte, hawak ang isang makapal na puting sobre. Ang kaniyang mukha ay napakaputla, ang kaniyang mga mata ay may bakas ng puyat at kaba, at siya ay basang-basa ng pawis habang papalapit sa upuan ng mga saksi. Tumingin si Doña Consuelo sa kaniyang anak, ang kaniyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Mateo, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa upuan mo ngayon din. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mateo. Huminto si Mateo sa tapat ng hukom, itinaas ang kaniyang kanang kamay upang manumpa sa katotohanan. Your Honor, ang boses ni Mateo ay nanginginig ngunit malinaw na narinig ng buong bansa sa telebisyon. Nais kong magsumait ng bagong ebidensya sa korteng ito. Ang aking asawa si Maris ay walang kasalanan sa lahat ng mga paratang na ito at ang aking sariling ina, si Doña Consuelo Monteverde, ang tunay na utak sa likod ng panloloko, pagnanakaw ng pondo at pagpatay sa ama ni Maris 10 taon na ang nakalilipas. Ang buong bulwagan ng korte ay mabilis na napuno ng malalakas na reaksyon at kaguluhan ng mga tao. Tumayo si Doña Consuelo nang marahas ang kaniyang krus ay tuluyang nahulog sa sahig. Ang buong bulwagan ng korte ay napuno ng matinding kaguluhan. Ang bawat tao ay nagsisigawan habang ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-uunahan sa pagkuha ng larawan ng nagaganap na eksena sa telebisyon. Bumagsak muli ang maso ng hukom ng maraming beses sa ibabaw ng lamesa upang patatahimikin ang lahat ng tao, ngunit walang sino man ang nakinig. Nakatayo pa rin si Mateo sa upuan ng mga saksi, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha habang nakatitig sa kaniyang ina. Mateo, nababaliw ka na ba?
Sumigaw si Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Anong pambabastos ito sa sarili mong pamilya? Tumingin si Mateo sa kanya ng may halong pagsisisi at determinasyon. Hindi ma, para sa unang pagkakataon sa aking buhay, naging matino ako. Hindi ko na kayang mabuhay na may kasalanan. Nang makita ko si Joshua sa safe house na iyon sa Tagaytay, shivering crying at tinatawag ang kaniyang ina, narealize ko na unti-unti na akong nagiging isang halimaw na katulad mo. I spent my wife's money, inubos ko ang kaniyang pagmamahal sa pagsusugal. Pero hinding-hindi ko hahayaan na sirain mo ang kaluluwa ng aking anak. Iniligtas kami ni Attorney Montenegro doon. Hindi niya ako sinaktan, sa halip hinarangan niya ang baril para sa anak ko. Doon ko nalaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na lalaki. Tumayo si Doña Consuelo, ang kaniyang mukha ay namula sa matinding galit. Wala kang kwenta. Sinisira mo ang pangalan ng pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat ng karangyaan. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo at ito ang ibabalik mo sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng korte sa likod muli. Pumasok si Enzo Montenegro. Ang kaniyang kurbata ay bahagyang may dumi, ngunit ang kaniyang mukha ay puno ng tagumpay. Sa kaniyang tabi ay naglalakad ang maliit na si Joshua. Mama! Ang sigaw ni Joshua ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Mabilis na tumakbo ang bata gamit ang kaniyang maliliit na paa patungo sa kaniyang ina. Napaluhod si Maris sa sahig, sinalubong ang kaniyang anak ng isang napakahigpit na yakap. Ang kaniyang mga luha ay mabilis na pumatak, binabasa ang mukha ng kaniyang anak. Joshua, aking anak, salamat sa Diyos, ligtas ka. Naglakad si Enzo patungo sa tapat ng hukom, tumayo sa tabi ni Maris, habang tinititigan si Doña Consuelo. Your Honor, ang boses ni Enzo ay matatag at malakas. Nais naming iharap ang huling ebidensya ng pagpatay sa aking ina, si Clara Montenegro, at sa ama ni Maris, si Alejandro del Fuego. Inilabas ni Enzo ang gintong locket ng kaniyang ina na nakita ni Maris sa kaniyang lamesa noon. Sa tulong ng kaniyang assistant, binuksan niya ang nakatagong bahagi nito at inilabas ang isang maliit na micro SD card. Locket na ito ay naglalaman ng orihinal na recording ng pag-uusap ni Doña Consuelo at ng ama ni Maris. 10 taon na ang nakalilipas bago ito patayin, sabi ni Enzo. Ipinatugtog ng technician ang audio file sa sound system ng korte. Ang boses ni Doña Consuelo ay narinig ng buong bansa, malamig at walang emosyon. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang titulo ng lupa sa Batangas, Alejandro, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang umaga. Ang Monteverde shipping ay sa akin lamang at walang sino mang makakaharang sa daan ko. Kasunod nito ang mahinang boses ng ama ni Maris. Consuelo, ikaw ay isang halimaw. Ang Diyos ay hinding-hindi ka mapapatawad sa kasalanang ito. Nang matapos ang recording, ang mga tao sa labas ng korte na nanonood sa malaking screen ay nagsimulang sumigaw ng may galit. Ipakulong si Consuelo, killer, walang hiya. Nawalan ng lakas si Doña Consuelo. Dahan-dahan siyang napaupo sa kaniyang upuan. Ang kaniyang kamay ay nanginginig habang hawak pa rin ang kaniyang itim na krus, na tila wala ng saysay ngayon sa harap ng katotohanan. Iniwan muna ni Maris si Joshua kay Lola Esme na nakaupo sa likod. Dahan-dahan niyang nilapitan ang matandang babae na nanginginig na ngayon sa kaniyang upuan. Hindi sumigaw si Maris, hindi siya nagmura. Tinitigan niya lamang ito ng may malamig na sulyap at bumulong sa kaniyang tainga. Ang Diyos ay hindi natutulog, Doña Consuelo. Ngayon harapin mo ang iyong sariling karma. Tumingin ang hukom sa mga dokumento at ibinaba ang kaniyang huling desisyon. Iniuutos ng korteng ito ang agarang pag-aresto kay Doña Consuelo Monteverde para sa kasong pagpatay at malaking panloloko sa pananalapi. Habang lumalapit ang mga pulis hawak ang posas, upang arestuhin siya, biglang tumawa ng marahas si Doña Consuelo na tila isang taong nawalan na ng sariling bait. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri kay Enzo. Arestuhin ninyo ako, ngunit hindi mo pa rin makukuha ang kumpanya. Montenegro, sinunog ko na ang lahat ng orihinal na kasulatan at titulo ng inyong lupa kagabi bago ako pumunta rito. Wala kayong mapapala sa akin. Ang huling banta ni Doña Consuelo tungkol sa pagsunog ng mga orihinal na kasulatan ng lupa ay mabilis na binasag ni Enzo. Tumayo ang abogado ng may isang kalmado ngunit matatag na ngiti.
Maaaring sinunog mo nga ang mga papel na iyon. Doña Consuelo, sabi ni Enzo, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Ngunit nakalimutan mo na sa makabagong panahon ng batas. Ang Digital Certified Land Registration ay maayos na na-upload at na-secure ng aking yumaong ama sa National Registry bago siya namatay. Ang mga papel na sinunog mo ay mga kopya lamang. Ang buong lupain ng mga Del Fuego at Montenegro ay legal na babalik sa amin. Ang mukha ni Doña Consuelo ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kaniyang dinkong natawa ay napalitan ng isang matinding takot at tuluyang supdo. Ibinaba ng hukom ang kaniyang pormal na hatol. Hinatulan ng korteng ito si Doña Consuelo Monteverde ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parol para sa kasong pagpatay at malaking fraud. Si Mateo Monteverde naman ay hinatulan ng 5 taong pagkakakulong para sa kaniyang pakikipagsabuatan, ngunit dahil sa kaniyang tulong sa paglutas ng kaso, maaari siyang makakuha ng mas maagang parol. Yumuko si Mateo ang kaniyang mga luha ay pumatak sa kaniyang mga kamay. Tanggap ko po ang parusa ng batas. Patawarin mo ako, Maris, at salamat sa pagliligtas sa ating anak. Sa labas ng gusali ng korte, ang galit ng madla ay maririnig habang inilalabas si Doña Consuelo ng mga pulis patungo sa sasakyan ng bilangguan. Ang kaniyang mga mamahaling damit ay nagusot at ang kaniyang mga alahas ay tinanggal. Wala na siyang hawak na anuman ngayon, tanging ang kaniyang sariling karma. Sa gitna ng karamihan ng mga tao, mabilis na lumapit si Aling Lena kasama si Lola Esme. Nilapitan ni Aling Lena si Maris at niyakap ito ng napakahigpit habang umiiyak sa kagalakan. Attorney Maris, ipinagmamalaki ka ng buong barangay natin, sigaw ni Aling Lena habang pinupunasan ang kaniyang mga luha. Wala nang mga api sa iyo ngayon. Ipinakita mo ang lakas ng isang ina sa amin. Ngumiti si Maris sa gitna ng kaniyang sariling mga luha. Salamat po, Aling Lena. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang lumaban. Bago sila tuluyang umalis, lumapit si Tris na may dalang maliit na maleta at pasaporte. Ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Ate Maris, humagulgol si Tris humawak sa kamay ni Maris. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Natatakot ako kay mama noon kaya kita nakanulo. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Maris si Tris na kita ang katapatan sa kaniyang paghingi ng tawad. Dahan-dahan niyang niyakap ang kaniyang dating M-Chok. Pinatatawad na kita, Tris, bulong ni Maris. Ngunit kailangan nating harapin ang bunga ng ating mga maling desisyon upang maging mas mabuting tao. Mag-iingat ka sa iyong bagong simula. Salamat, Ate Maris. Paalis na ako patungong Canada bukas ng umaga upang magsimula muli, sagot ni Tris bago tuluyang maglakad palayo. Naglakad palayo sina Maris, Enzo at Joshua, hawak-hawak ang kaniyang maliit na kamay habang ang mga kamera ng media ay patuloy sa pagkuha ng larawan ng kanilang bagong simula bilang isang pamilya. Tito Attorney, uuwi na po ba tayo sa totoong bahay natin? Tanong ni Joshua habang nakatingin kay Enzo. Ngumiti si Enzo, dahan-dahang binuhat ang bata. Oo, Joshua, uuwi na tayo sa bahay ng lolo mo sa Batangas. Nang makarating sila sa malaking mansyon sa Batangas, ang mga harang ng pulis ay tinanggal na. Pumasok si Maris sa loob ng silid ng kaniyang yumaong ama, si Don Alejandro. Nakaramdam siya ng isang malalim na kapayapaan habang inaalala ang kaniyang ama. Habang inaayos niya ang ilalim ng kama ng kaniyang ama, may napansin kaniyang isang maliit na floorboard na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakuha ang isang maliit na kahon na gawa sa Nara na may nakasulat na papel para sa aking apo Joshua. Mabilis na binuksan ni Maris ang kahon. Sa loob ay may isang lumang susi at ang selyadong talaarawan ng kaniyang ama. Binuksan niya ang unang pahina ng talaarawan. Ngunit sa kaniyang pagbabasa, ang kaniyang buong katawan ay tila naging bato sa tindi ng gulat. Ang nakasulat sa unang pahina sa sulat kamay ng kaniyang ama, ang taong tumulong sa mga Monteverde na ipapatay ako ay ang aking kumpare, si Montenegro. Napatigil ang pagtibok ng puso ni Maris. Dahan-dahan siyang tumingin sa pintuan ng silid kung saan nakatayo si Enzo na may isang napakatamis at napakainit na ngiti habang hawak ang natutulog na si Joshua sa kaniyang mga bisig.
Ang kaniyang hininga ay tuluyang naputol sa tindi ng bagong katotohanang kaniyang natuklasan. Ang mga salita sa tala-arawan ng kaniyang ama ay tila isang malupit na kidlat na muling bumasag sa kapayapaan sa puso ni Maris. Tumingin siya kay Enzo na nakatayo sa pintuan, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lumang papel. Enzo, magsalita ka. Ang boses ni Maris ay nanginginig sa takot at sakit. Ang sabi rito, si Montenegro ang tumulong sa mga Monteverde upang ipapatay si Papa. Is that the truth? Is that why you approached me? Tumingin si Enzo sa tala-arawan, ang kaniyang mukha ay mabilis na napuno ng matinding lungkot at pagsisisi. Dahan-dahan niyang ibinaba si Joshua sa kama, binalot ito ng kumot bago siya lumapit kay Maris at dahan-dahang lumuhod sa kaniyang tapat sa ibabaw ng sahig na kahoy. Yes, Maris, ang boses ni Enzo ay basag, walang anumang pagtatangka na magtago. Ang Montenegro na tinutukoy ng ama mo ay ang aking tatay, si Roberto Montenegro. He was a corrupt lawyer noon na binayaran ni Doña Consuelo upang gumawa ng mga pekeng kasulatan ng lupa ng ama mo. Noong gustong magbago ng isip ng aking tatay, dahil sa pagkakasala pinatay ni Doña Consuelo ang aking ina bilang babala, at ang aking tatay ay namatay sa matinding depresyon at hiya makalipas ang ilang buwan. I spent my whole life trying to correct his sins. Noong una kitang lapitan, it was because of guilt. Gusto kong bayaran ang utang ng aking pamilya sa iyo. Ngunit sa aming paglalakbay, tuluyan akong nahulog sa iyo. I am sorry, Maris. I am ready to accept whatever judgment you have for me. Tinitigan ni Maris ang lalaking nakaluhod sa kaniyang tapat. Nakita niya ang mga luha ng isang taong gumugol ng kaniyang buong buhay upang iwasto ang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Iniligtas niya si Joshua, ipinaglaban niya si Maris sa korte, at ibinigay niya ang kaniyang sarili upang protektahan sila. Dahan-dahang hinawakan ni Maris ang mga balikat ni Enzo at pinatayo ito. Tumayo ka, Enzo, hindi ikaw ang iyong ama. Ang kasalanan ng nakaraan ay natapos na sa pagkakakulong ni Doña Consuelo. Ang mahalaga ay ang ginagawa mo ngayon upang magdala ng katarungan at paghilom sa mga biktima ng pang-aabuso. Niyakap ni Maris si Enzo ng napakahigpit. At sa pagkakataong ito, ang lahat ng pagdududa at sakit ng nakaraan ay tuluyang naglaho na palitan ng isang malalim at ligtas na tiwala. Pagkalipas ng ilang buwan, ang bagong opisina ng Del Fuego and Montenegro Legal Foundation sa Batangas ay opisyal na binuksan. Ang paligid ay napuno ng mga bulaklak, mga lobo, at mga nakangiting mukha ng mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso na ngayon ay mayroon ng bagong pag-asa. Pinangunahan ni Maris ang pagputol ng laso para sa pagbubukas ng foundation, habang sa kanyang gilid ay nakatayo si Lola Esme at si Aling Lena, na ngayon ay masayang naglilingkod bilang mga volunteer upang tulungan ang iba pang mga ina sa barangay. Umakyat si Maris sa entablado upang magbigay ng kaniyang unang talumpati bilang isang ganap na lisensyadong abogado. Ang foundation na ito ay itinayo hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat kababaihan na naramdaman na sila ay nag-iisa sa dilim ng pang-aabuso. Ang boses ni Maris ay malakas at puno ng inspirasyon. Narito kami upang maging inyong boses, inyong lakas at inyong katarungan. Ang bawat sugat ng kahapon ay may nakahandang paghilom sa bukas. Ang lahat ng tao ay nagsipalakpakan, marami sa mga kababaihan ang napaluha sa tindi ng inspirasyon. Sa likod ng bulwagan, nakatayo si Enzo, nakatingin kay Maris ng may matinding pagmamalaki at pagmamahal sa kaniyang mga mata. Naglakad si Enzo papalapit sa kanya at hinawakan ang kaniyang kamay sa harap ng lahat ng tao. I am so proud of you, Attorney Maris Del Fuego. Bulong ni Enzo ng may napakatamis na ngiti. Mabilis na tumakbo si Joshua patungo sa kanila at inilagay ang kaniyang maliit na kamay sa ibabaw ng magkahawak na kamay ni Maris at Enzo. Mama, Tito, Attorney, happy family na po ba tayo? Lumuhod si Enzo at niyakap ang bata ng may tawa. Oo, Joshua, hinding-hindi na tayo muling magkakahiwalay. Habang nagdiriwang ang lahat ng tao, may napansin si Maris na isang estrangherong babae na may dalang maliit na bata ang nakatayo malapit sa pintuan ng opisina, mukhang balisa takot at nag-aalinlangan kung papasok. Nilapitan siya ni Maris ng may isang napakainit na ngiti at tinanong, maaari po ba kaming makatulong sa inyo?
Nagsimulang umiyak ang babae sa ginhawa na nagpapakita na ang misyon ni Maris na magdala ng paghilom sa kapwa ay kakasimula pa lamang. Nang gabing iyon, magkasamang naglalakad sina Maris at Enzo sa dalampasigan ng Batangas sa ilalim ng isang napakagandang golden sunset. Ang tunog ng banayad na alon ay sumasabay sa kanilang bawat hakbang. Huminto si Enzo sa kanyang paglalakad, hinawakan ang magkabilang kamay ni Maris at tinitigan ang kanyang mga mata ng may lubos na katapatan. Maris, marami na tayong hinarap na bagyo. Bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng malalim na emosyon. Handa ka na bang sumulat ng bagong kabanata ng ating buhay kasama ako? Ang malamig at kapayapaang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay dahan-dahang umihip sa kanilang paligid. Nagdadala ng isang pangako ng walang katapusang pag-asa. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumapang sa malawak na hardin sa likod ng mansyon sa Batangas. Ang mga bulaklak ng bougainvillea at dilaw na kampupot ay namumukadkad, nagbibigay ng isang napakagandang kulay sa paligid, habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang damo. Sa loob ng kusina, naghahanda si Maris ng almusal, isang simpleng sinangag pritong itlog, at mainit na tsokolate. Mula sa malaking salamin na bintana, pinapanood niya sina Enzo at Joshua na nagtatawanan habang naghahabol ng kalarong aso sa malawak na damuhan. Ang kaniyang puso ay napuno ng isang malalim na pakiramdam ng kapanatagan na matagal nang nawala sa kaniyang buhay. Bago dumating ang mapayapang umagang ito, gumawa si Maris ng isang mahalagang desisyon upang tuluyang mapalaya ang kaniyang sarili mula sa kadiliman ng nakaraan. Binisita niya si Mateo sa loob ng pambansang bilangguan sa Maynila. Nakaupo sila sa magkabilang panig ng salamin, hawak ang telepono. Mukhang mas payat si Mateo at nakasuot ng simpleng kulay kahel na uniforme, ngunit ang kaniyang mga mata ay wala na ang dating galit at kabalisahan. Pinatatawad na kita, Mateo. Mahinahong sabi ni Maris sa kabilang linya. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo kundi para kay Joshua at para sa aking sariling kapayapaan. Gusto kong lumaki ang anak natin na alam na ang kaniyang ama ay natutong humarap sa kaniyang mga pagkakamali. Tapusin mo ang iyong parusa ng batas at maging isang mas mabuting tao. Umiyak si Mateo, paulit-ulit na tumango habang idinidikit ang kaniyang kamay sa salamin. Salamat, Maris. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sisiguraduhin kong paglabas ko rito, magiging isang ama ako na maipagmamalaki ni Joshua. Hindi binisita ni Maris si Doña Consuelo. Ang matandang babae ay nanatiling matigas ang puso sa loob ng kaniyang selda. Hawak pa rin ang kaniyang krus at tinatanggihan ang kaniyang mga kasalanan. Ngunit para kay Maris, hindi na iyon mahalaga. Nang maisip niya si Doña Consuelo, wala na siyang naramdamang galit o pagnanais na maghiganti. Ang kawalan ng puot sa kaniyang puso ay ang kaniyang tunay na pagpapalaya. Ang kaniyang kaluluwa ay malaya na sa wakas. Naglakad si Enzo patungo sa kanya mula sa hardin, hawak si Joshua sa kaniyang mga bisig. Inilapag ni Maris ang mga plato sa ibabaw ng lamesang kahoy, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod bahay. Kapayapaan, bulong ni Maris habang nakatitig sa asul at malinis na langit. Hinawakan ni Enzo ang kaniyang kamay, pinisil ito ng may pagmamahal. Oo, Maris, ang bagyo ay tuluyang nang lumipas sa ating buhay. Sa ilalim ng sikat ng araw ng umaga, walang malaking seremonya, walang marangyang pagtitipon, at walang maingay na pamamahayag. Tanging ang banayad na hangin at ang tawa ng naglalarong si Joshua sa gilid ang naging saksi ng dahan-dahang ilabas ni Enzo ang isang simpleng pilak na singsing mula sa kaniyang bulsa. Maingat niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Maris na nagpapatunay ng kaniyang pangako na sasamahan ito sa bawat hakbang ng kaniyang buhay. Para sa ating bagong simula, Maris, bulong ni Enzo, ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng kaniyang mahal ng may lubos na katapatan. Sumandal si Maris sa balikat ni Enzo, pinagmamasdan ng kaniyang anak na masayang tumatakbo sa damuhan. Sa kaniyang isip, isang pabulong na monologo ang kaniyang iniwan para sa kaniyang sarili at sa lahat ng nakikinig. Ang buhay ay hindi madali. May mga pagkakataon na tayo ay itatapon sa putikan ng mga taong pinagkatiwalaan natin at bibilisan ang tibok ng ating puso sa takot at bighati. Ngunit hanggat may dignidad sa ating kaluluwa, hanggat may pagmamahal sa ating puso, palaging may pag-asa na naghihintay sa atin sa silangan.
Ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Upang mapalaya ang ating sarili at magsimula muli ng may kapayapaan. Ang banayad na hangin ng Batangas ay muling umihip, nagdadala ng isang pangako ng walang katapusang liwanag at pag-asa para sa kanilang pamilya.